Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan ng Banahaw, may isang dalagang nagngangalang Eli na isinilang na bulag. Simula pa lang, alam na ng kanyang mga magulang na may kakaibang kapalaran ng bata. Sa kanyang pagsilang, isang malakas na kulog ang lumagapak sa kalangitan kahit maaraw noon. Napalilibutan ng makapal na ulap ang tuktok ng bundok at tila'y bumaba ang malamig na simoy ng hangin sa kanilang maliit na kubo. Hindi ito karaniwang sanggol, bulong ng albularyong naghilot sa ina ni Eli. Hindi ko man maipaliwanag, pero tila siya'y may hinaharap na kaugnay ng kadiliman at liwanag. Lumaki si Eli sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang inang si Aling Miring, isang masipag na mananahi, at ng kanyang ama na si Mang Ordo, isang magsasakang bihasa sa pag-aalaga ng kalabaw at pagtatanim ng palay. Hindi naging madali ang buhay para sa kanila, lalo na't maraming nangangantiyaw at nanlalait kay Eli. "Sayang ang ganda mo, Eli. Bulag ka naman." Sigaw ng mga batang kalaro habang siya'y nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, pinakikinggan lamang ang mga kuliglig at tunog ng hangin. Ngunit hindi kailanman naging dahilan ang kanyang kapansanan para mawalan siya ng pag-asa sa buhay. Sa halip, naging matatag siya, mas mapanlikha, at mas mapanuri sa mga tunog, amoy at damdamin ng tao sa paligid. Isang araw, habang pauwi si Mang Ordo galing sa bukid, nadaanan niya ang isang matandang babaeng payat, duguan ng binti at tila nahihimatay sa ilalim ng isang punong kahoy. Dali-dali niya itong dinala sa kanilang bahay. "Dalhin mo sa Barangay Health Center," sigaw ng isang kapitbahay. "Delikado yan, baka may sakit," sigaw naman ng isa. Ngunit hindi pinansin ni Mang Ordo ang mga tao. Pinagpahinga niya ang matanda sa banig at hinugasan ang sugat nito. Si Aling Miring naman ay nagluto ng sabaw na maligamgam at ibinigay dito. Kinabukasan, nagulat sila. Wala na ang matanda. Sa halip, may naiwan lamang na dahon ng banaba, isang maliit na patak ng ginto, at isang maliit na supot ng asin sa tabi ng pinto. Simula noon, nagkaroon ng pagbabago sa paligid ng bahay ni na Eli. Laging sariwa ang hangin kahit tag-araw, hindi natutuyo agad ang kanilang balon, at tila mas masagana ang ani ni Mang Ordo. Ngunit hindi rin nagtagal, nagsimulang mangyari ang mga kababalaghan. Tuwing hating gabi, naririnig ni Eli ang kaluskos sa bubong. Minsan, tila may humahagik-gik sa kanyang likuran kapag siya'y nag-iisa. At isang gabi, habang siya'y nasa kanyang banig, may malamig na hangin ang dumaan at pumasok sa kanilang kubo. At last, natagpuan ka rin namin. Bulong ng isang tinig na hindi tao ang dating. Isang aninong hugis tao ang lumitaw sa gilid ng silid. May mga matang mapula at katawan nitong itim na tila usok. Dumapo ito sa harapan ni Eli at tumingin sa kanyang mga mata. "Hindi mo kami matatanaw, pero nararamdaman mo kami, hindi ba?" Wika ng nilalang. Napaurong si Eli, nanginginig at halos hindi makahinga. Ngunit bago pa man siya masaktan ng nilalang, isang malakas na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan, mainit, maputi, at tila isang hugis kamay ang lumitaw sa ulap na humawi sa nilalang. "Ako ang tagapangalaga mo, Eli," wika ng tinig mula sa liwanag. "Hindi ka nila maaaring angkinin." Mula noon, nagsimula nang makaramdam si Eli ng kakaiba. Sa bawat paghawak niya sa isang may sakit, nakakaramdam siya ng init sa kanyang palad. At kahit siya ay bulag, nakikita niya sa kanyang isip ang kulay ng paligid, ang aura ng tao, ang itim ng sakit, ang pula ng galit, at ang bughaw ng kapayapaan. Hanggang isang araw, isang batang nilagnat ng matindi ang dinala ng isang kapitbahay sa kanila. Walang mahanap na doktor at wala ring gamot sa baryo. Habang lumuluha ang ina ng bata, tinanong siya ni Eli, "Pwede ko bang hawakan ang noo niya?" Dahan-dahang humawak si Eli. Mainit ang katawan ng bata, tila sunog sa init ng lagnat. Pumikit siya. Sa kanyang isipan, nakita niya ang maitim na anino,
na nakalapat sa dibdib ng bata, isang uri ng masamang enerhiya na gawa ng kulam. At sa unang pagkakataon, isang liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad. Isang sigaw ang narinig mula sa katawan ng bata at biglang nawala ang lagnat nito. "Anong ginawa mo?" tanong ng mga tao. "Hindi ko alam," sagot ni Eli. "Pero may kakaiba akong nakita. Sa katawan niya, isang kulam." At dito nagsimula ang panibagong yugto sa buhay ng bulag na dalagang si Eli, isang buhay na puno ng kababalaghan, pakikipaglaban sa dilim at ang pagyakap sa kapangyarihang mula sa kabutihang engkanto. Simula nang mapagaling ni Eli ang batang nilagnat, kumalat ang balita sa buong baryo at mga karatig pook. Ang mga tao na dati umiiwas sa kanya dahil sa kanyang kapansanan, ngayon ay lumalapit na may paggalang at pag-asa. Si Eli raw, kahit bulag, nakakakita ng sakit sa katawan. Sinasabi nilang pinagkalooban siya ng kapangyarihan ng engkanto. Aba, baka siya na ang bagong albularyo ng baryo. Ngunit habang lumalapit ang liwanag sa kanyang buhay, unti-unti ring lumalapit ang dilim. Isang hating gabi, habang tulog na ang kanyang mga magulang at siya'y nakahiga sa banig, bigla siyang napabalikwas. May malakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng kanilang bahay, hindi pakpak ng ibon, kundi parang malalapad na balat ng paniki. Pumikit si Eli. Sa kanyang isipan, muling nabuhay ang kulay, ngunit ngayon, puro itim ang paligid. May 3 nilalang na nakalutang sa bubungan. Isa'y hugis baboy, isa'y hugis aso, at ang isa'y walang anyo usok na may matang pulang-pula. Narinig niya ang mga bulong. Kunin na siya, bago pa siya lumakas. Hindi pa niya alam ang buong kakayahan niya. Ang kanyang mga matay sa dilim dapat magsilbi. Biglang nagningning ang kanyang dibdib, tila may liwanag na umusbong mula sa kanyang puso. Muli, narinig niya ang tinig ng engkantong nagligtas sa kanya noon. Eli, huwag kang matakot. Isa kang tagapagdala ng liwanag, hindi ka bulag sa katotohanan. Mula sa kanyang palad, lumabas ang malagintong liwanag. Kumalat ito sa buong silid, lumabas sa mga bintana at tinamaan ng mga nilalang sa bubungan. Napasigaw ang mga ito at biglang naglaho. Pagkagising kinaumagahan, napansin ni Aling Miring na may mga itim na bakas ng kamay sa pintuan nila. May balat ng hayop na tuyot sa harapan ng kubo at may durog na manok na walang ulo sa tabi ng bintana. May mga mangkukulam na galit sa anak natin, bulong ni Mang Ordo habang pinupunasan ng mga bakas. Hindi na ito basta karaniwang sakit ang kinakalaban ni Eli, tugon ni Aling Miring. May mga nilalang ng dilim na nais siyang patahimikin. Naging mas masinsin ang pagbabantay nila kay Eli. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa ring lumalapit sa kanya ang mga taong may mabibigat na karamdaman. Isang araw, isang matandang babae ang dumating sa kang nanlalambot at wala ng boses. Habang hawak ni Eli ang kamay nito, nakita niya sa kanyang isipan ang isang matandang babae na may itim na belo, nakaupo sa ilalim ng punong balete at may hawak na itim na manika. May nakatali sa boses ng matanda, wika ni Eli. Isang kulam na isinumpa sa kanyang lalamunan. Tinapalan niya ng dahon ng saging ang leeg ng matanda, binugahan ng hininga at inusal ang isang dasal na kusa lamang pumasok sa kanyang isipan, isang lumang wika ng kabundukan. Tila wika ang hindi niya kailanman natutunan pero likas niyang alam. Makalipas ang 5 minuto, biglang napasigaw ang matanda. Tumalsik mula sa kanyang bibig ang parang itim na uod at mabilis na natunaw sa lupa. Nakakakita ka kahit bulag ka, bulong ng matanda. Ikaw ang anak ng liwanag. Ikaw ang manggagamot ng panahon. Kinabukasan, may dumating na bisita, isang matandang lalaki, nakasuot ng lumang Amerikana.
may baston, at may dalang garapon ng asul na usok. "Hindi ako kalaban," wika niya kay Eli. "Ako ang sugo ng kabundukan. Isa akong tagapagturo ng mga pinagpala ng engkanto." Lumapit siya kay Eli, ibinuka ang garapon, at mula rito'y lumabas ang puting alitaptap. Tumigil ang alitaptap sa noo ni Eli at biglang nagliwanag ang kanyang paligid. Bagamat bulag pa rin ang kanyang mga mata, parang may pangalawang paningin na siyang dumilat ang paningin ng kaluluwa. "Eli," wika ng matanda, "ikaw ay ginamot at binigyan ng kapangyarihan ng mabuting engkantado ng ika-4 na yunggib sa bundok Banahaw. Ngunit hindi sapat ang liwanag kung hindi mo ito pagsasanayin. May digmaan sa pagitan ng mga manggagamot ng liwanag at ng mga mangkukulam at aswang ng kadiliman. Kailangan mong pumili, mamuhay sa tahimik o yakapin ang misyon." Tahimik si Eli. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na tila may init na nagsisilab. "Mula pa noon, hinahanap ko ang silbi ng buhay ko," sagot niya. "Ngayon, alam ko na. Pipiliin ko ang liwanag at ipagtatanggol ang mga naaapi sa sakit ng dilim." At sa araw ding iyon, sinimulan ang kanyang pagsasanay hindi para maging albularyo, kundi para maging tagapagdala ng kagalingan at tagapagwasak ng kulam, lason at itim na mahika. Sa mga sumunod na araw, tahimik ngunit masinsin ang pagsasanay ni Eli. Sa ilalim ng punong mangga sa likod ng kanilang bahay, tinuturuan siya ng matandang sugo mula sa kabundukan. Ang pangalan nito ay Apo Makarukay, isang matandang engkanto sa anyong tao, may mahahabang puting buhok at mga matang tila ba nakalubog sa panaginip. "Ang kapangyarihan mo, Eli," anya, "ay hindi galing sa karaniwang engkanto. Ikaw ay pinagpala ng dakilang lunas, ang sinasabing espiritu ng kagalingan mula sa ika-4 na yunggib ng Banahaw. Sa loob ng iyong dugo ay dumadaloy ang biyaya ng kalikasan at liwanag. Bawat araw ay may bagong aral." Sa unang linggo, tinuruan siya kung paanong maramdaman ang enerhiya ng paligid, ang init ng pagkabulok sa katawan ng may sakit, ang lamig ng kulam sa ugat, at ang lagkit ng masamang espiritu sa balat. Sa ikalawang linggo, pinag-aralan niya ang panawag, isang uri ng panalangin at pag-awit na lumilikha ng vibrasyon upang puksain ang masasamang elemento. Sa ikatlong linggo, natutunan niyang kilalanin ang damot-dahon na may mga tagong kapangyarihan gaya ng dampalit na tagapag-alis ng uod sa tiyan, anunang napamatay kulam at lanting na pananggalang sa aswang. Ngunit habang lumalalim ang kaalaman ni Eli, napapansin din ni Apo Makarukay ang paminsan-minsang pagdilim ng paligid tuwing dulo ng kanyang pagsasanay. Minsan, ang hangin ay biglang titigil, tila may nagmamasid. Minsan, may mga anino sa gilid ng kanilang mga mata. Isang hating gabi, habang nagpapahinga si Eli, muling nagpakita sa panaginip ang engkantong babae, ang parehong nilalang na nagpagaling sa kanya noong siya'y bata pa. Siya ay nakasuot ngayon ng gintong saya, may hawak na ilawan at may mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. "Eli, Anya," nagagalit na sila. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi makapapayag na may isang katulad mo. Magsisimula na ang pag-atake. Hindi lamang ikaw ang gusto nilang sirain, kundi ang mga taong iyong inililigtas. Nagising si Eli na pawis. Kasabay noon, may malalakas na katok sa kanilang pinto. "Patawarin mo kami, Eli," sigaw ng isang lalaking humihikbi. Lumabas si Mang Ordo at Aling Miring upang salubungin ang tao. Ito ay si Kapitan Maximo, ang pinuno ng baryo. Bit-bit ang kanyang anak na si Tinay, nangangatog, namumutla at hindi na makakilos ang kalahati ng katawan. Kinagat siya ng aso sa looban, pero hindi ordinaryong kagat to. Simula kagabi, hindi na siya kumikibo. May boses siyang inuusal na parang ibang lengguwahe. Niyakap ni Eli ang batang si Tinay.
Sa kanyang paningin, ang katawan ng bata ay balot ng usok. May umiikot na aninong may ngipin sa kanyang batok. Mangkukulam, sambit ni Eli. At hindi basta-basta. Isa itong sugo ng itim na hangin, mga nilalang na sumasapi sa hangin upang ipasok ang kasamaan sa katawan. Hinawakan niya ang batok ni Tinay. Mula sa kanyang palad, lumabas ang sinag ng malamlam na liwanag. Inusal niya ang panawag, pinikit ang mga mata, at pinakinggan ang ihip ng hangin sa paligid. Bigla, may sumigaw mula sa labas ng kanilang kubo. Isang matandang babae, nakakulay abong saya, at may puting buhok na sapin sa ulo. "Huwag mong pakialaman ang aking anak-anakan," bulalas nito. "Ang batang yan ay handog sa aming Diyosa ng itim na hangin. Umalis ka, Eli, o ikaw ang isusunod namin." Nag-angat ng kamay si Eli, at sa isang iglap, tumigil ang pag-ikot ng hangin sa paligid. Napatigil ang matanda, parang napako ang kanyang katawan, at nagsimulang umurong papalayo habang sumisigaw ng panaghoy. Nang muling tumingin si Eli sa katawan ni Tinay, unti-unti nang natutunaw ang usok. Ang batang babae ay bumalikwas ng upo at humikbi sa braso ng kanyang ama. "Nakikita ko na po kayo, Papa. Nakikita ko na kayo." Niyakap siya ni Kapitan Maximo, habang ang mga tao sa labas ng kubo ay unti-unting nagsidating. Tumitigil sila sa harap ng bahay ni Eli, nag-aalay ng pagkain, prutas, at salapi, hindi bilang kabayaran, kundi bilang pasasalamat. Ngunit habang lumalapit ang pagkilala at paggalang, lumalapit rin ang panganib. Kinabukasan, sa gilid ng ilog, natagpuan ang bangkay ng isang matandang lalaki na kilalang manggagamot sa kabilang baryo, si Mang Lucas. Balot ng itim na hibla ang kanyang leeg at may marka ng paniki sa kanyang noo. Nagsimula na ang digmaan, ani Apo Makarukay. Pinapatay na nila ang mga manggagamot upang ikaw ay maiwan. "Eli," dagdag niya, "hindi mo na ito laban lamang. Sa susunod na yugto, kailangan mo na ring mamili kung handa ka nang tahakin ang mas masalimuot na daan sa bundok, sa kuweba ng liwanag, kung saan mo matutuklasan ang pinanggalingan ng iyong kapangyarihan at ang tunay mong papel sa digmaan." Madaling araw pa lamang ay tinungo na nina Eli at Apo Makarukay ang paanan ng bundok ng Kalipayan. Isang lugar na matagal nang hindi pinupuntahan ng mga taga-baryo dahil sa mga kababalaghang nangyayari roon. Ayon sa matatanda, sa loob ng bundok ay may mga kuweba na minsan ay nagliliwanag kahit walang araw o buwan. Doon daw namumugad ang mga espiritong tagapangalaga ng sinaunang karunungan. At doon rin naroroon ang tinatawag na Kuweba ng Liwanag. "Bakit ako kailangang pumunta roon, Apo?" tanong ni Eli habang tinatahak ang masukal na daan. "Dahil bago ka humarap sa tunay na digmaan, kailangan mong makilala ang iyong pinagmulan. Hindi ka lang basta pinagaling ng engkanto, Eli. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili. May lahi kang hindi mo pa nauunawaan." Tahimik si Eli. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binibitawan ni Apo Makarukay. Habang paakyat sila, napapansin niyang tumitigil ang mga ibon sa pag-awit. At ang hangin ay tila humihina, parang may tumatanaw sa kanilang mga anino. Nang marating nila ang bunganga ng kuweba, biglang lumiwanag ang paligid. Hindi galing sa araw ang liwanag, kundi mula mismo sa loob ng kuweba. Isa itong malamlam ngunit nakakasilaw na sinag, na tila inaanyayahan sila sa isang panibagong mundo. "Pasukin mo ito mag-isa," sabi ni Apo Makarukay. "Ang loob ng kuweba ay sinubok ang maraming kaluluwa. Ngunit ikaw, may basbas ka ng dakilang lunas. Kaya mo ito." Huminga ng malalim si Eli at pumasok sa kuweba. Sa loob ay may mga ukit sa dingding, mga lumang simbolo at anyo ng mga nilalang na kalahating tao, kalahating liwanag. Ang sahig ay tila gawa sa kristal at bawat hakbang niya
ay may sinag na sumusunod sa kanyang mga paa. Pagkaraan ng ilang minuto, napadpad siya sa isang bulwagan sa loob ng kuweba. Sa gitna nito ay may altar na yari sa puting batong jade at sa ibabaw nito ay may umiikot na bola ng liwanag. Nilapitan ito ni Eli. Sa sandaling hinawakan niya ang bola, biglang bumulusok sa kanyang diwa ang daan-daang alaala. Hindi kanya, kundi ng mga nilalang na kagaya niya. May isang engkantadang babae na itinapon sa mundo ng tao upang magtago. May isang batang isinilang sa ilalim ng buwan, bulag mula pagkasilang, ngunit may tanda sa palad. May digmaang matagal nang nakalimutan, ngunit hindi pa natatapos. Sa isang iglap, nakita niya ang anyo ng engkantang babae na nagpagaling sa kanya noon. Ngunit ngayon, wala na ito sa anyong liwanag. Ang itsura nito ay pagod, duguan at pinapasan ng isang batang sanggol, si Eli mismo, habang tumatakas sa isang kulubot at masungit na nilalang na may anino ng paniki at palong ng tandang sa ulo. "Anak ko!" wika ng engkanta sa kanyang alaala. "Isusuko kita sa daigdig ng tao. Ngunit balang araw, babalik ka rin sa liwanag. At ikaw ang magiging huling tagapagdala ng hininga ng kagalingan." Biglang bumalik ang diwa ni Eli sa kasalukuyan. Nakahawak pa rin siya sa bola ng liwanag. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Mainit ang kanyang mga palad at ang kanyang mata. Bagamat hindi muling nabalik ang paningin, ay tila nakakakita ng liwanag at anino sa mga nilalang. Paglabas niya ng kuweba, sinalubong siya ni Apo Makarukay. "Anong nakita mo?" tanong nito. "Ang ina ko," sagot ni Eli. "Isa siyang engkanta. At ako ang anak ng liwanag na itinago sa kadiliman." Tumango si Apo. "Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka pinatay ng kulam. Iyon ang dahilan kung bakit kahit bulag ka, nakakakita ka ng mga hindi nakikita ng iba. Eli, ikaw ang manggagamot ng kalinawan, at ang iyong mga kaaway ay hindi lang mga mangkukulam at aswang, kundi ang mga tagapagmana ng sumpa ng itim na hangin." Hindi pa man sila nakakapagpahinga, biglang dumating ang isang puting uwak, dalang dahon ng saging na may dugong nakasulat. "Tinangay namin ang kapatid mong si Lira. Kung gusto mong makuha siya, humayo ka sa gubat ng sanghaya bago maglubog ang araw." Napatingin si Eli kay Apo Makarukay. Wala nang tanong sa kanyang puso. Kung noong una ay may pag-aalinlangan siya, ngayon ay wala na. "Buhay ang nakataya," ani Eli. "At ngayon, alam ko na kung sino ako." Magkapananghali na nang marating ni na Eli at Apo Makarukay ang gilid ng gubat ng sanghaya. Isang lugar na nababalot ng makakapal na ulap kahit tirik ang araw. Ang bawat punong kahoy ay tila nabubulok na buhay, at ang mga ugat nito'y lumalabas mula sa lupa na animoy ahas na bumabalot sa mga nanlilinglang. "Ano ang meron sa gubat na ito?" tanong ni Eli habang hawak ang kanyang tungkod. "Dito itinapon ng mga sinaunang engkanto ang mga nilalang na sumumpa sa dilim," paliwanag ni Apo Makarukay. "Ang bawat sulok ng kagubatang ito ay may mga bantay na hindi na tao, hindi na rin hayop. Gawa sila sa poot at sigaw ng mga kaluluwang pinahirapan ng kulam at itim na mahika." Lalong humigpit ang hawak ni Eli sa tungkod. Nararamdaman niya ang malamig na ihip ng hangin na tila may binubulong sa kanyang tenga. Hindi ito salita ng tao, kundi wika ng mga nawawala. Malungkot, puno ng dalamhati at tila nanlilimos ng tulong. Sa bawat hakbang, mas lalong dumidilim ang paligid. Hindi na makita ni Eli ang kanyang anino at ang kanyang mga pakiramdam ay tumatalas. Sa kawalan ng paningin, ang pandinig, pangamoy at pakiramdam niya ay tila ginising ng mahiwagang liwanag mula sa kuweba. Biglang may narinig siyang kaluskos. Isang matinis na halakhak ang lumutang sa hangin. "Ha ha 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 ha, may bagong alay," wika ng tinig.
Isang bulag na engkanto. Hindi ako alay. Tugon ni Eli nang may lakas ng loob. Naparito ako para kunin ang kapatid kong si Lyra at handa akong lumaban sa kahit sinong humadlang. Mula sa dilim ay lumitaw ang 3 nilalang na parang mga babae, ngunit may katawan ng ahas mula baywang pababa. Ang kanilang mata ay pula at ang kanilang mga kuko ay parang pangil ng agila. Isa sa kanila ang may balbas ng tandang sa leeg, isang tanda ng aswang na itim. Isang lahing pinagpala, ngunit ngayon ay tinapakan ng gubat naming sagrado, sabi ng isa habang gumagapang palapit. Sumugod ang isa sa kanila, mabilis na tila kidlat. Ngunit bago pa man ito makaabot kay Eli, itinapat ni Apo Makarukay ang kanyang lubid na may tala ng araw at biglang sumiklab ang apoy mula rito. Napaurong ang nilalang at napasigaw sa sakit. "Eli, gamitin mo ang palad mong may tanda!" sigaw ni Apo. Hinubad ni Eli ang panyong nakabalot sa kanyang kaliwang palad. Doon ay lumitaw ang tanda ng araw at liwanag, isang markang hugis araw na may 8 sinag, at sa gitna nito ay isang matang nakapikit. Itinaas niya ito at nagsalita. "Sa ngalan ng dakilang liwanag, humayo kayo at bumalik sa inyo." Biglang nagliwanag ang kanyang palad at ang 3 nilalang ay napasigaw sa sakit. Ang isa ay natunaw, ang 2 ay gumapang paalis, naiwan ang kanilang aninong itim na usok sa lupa. Tahimik ang paligid at sa kalagitnaan ng gubat, sa lilim ng pinakamatandang punong kahoy, nakita nila si Lyra, nakagapos, nanginginig at may bakas ng ginawang ritual sa katawan. Nilapitan siya ni Eli at pinutol ang tali gamit ang isang aninong liwanag na lumabas sa kanyang palad. Niyakap niya ang kapatid. "Kuya," bulong ni Lyra. "May itim silang itinusok sa puso ko." Hinawakan ni Eli ang dibdib ni Lyra at ipinikit ang mga mata. Sa kanyang diwa, nakita niya ang isang itim na karayom, lumulubog sa kalamnan ng puso, kumakalat sa dugo. Isa itong sumpang itinurok ng kulam, isang binhi ng kasamaan na tutubo at gagamitin upang sakupin ang loob ng isang inosente. Ito ay gawa ng matandang siya ng kulam, sabi ni Apo Makarukay na nakasilip sa sugat. Kung hindi agad matanggal, magiging kasangkapan si Lyra ng dilim, magiging sagradong sisidlan ng bagong aswang. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, biglang nanginig ang lupa. "Hindi pa tayo ligtas," ani Apo Makarukay. "Darating ang tunay na bantay ng gubat." At mula sa gitna ng kagubatan, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang. Matangkad, may katawan ng punong kahoy, may mukhang walang mata, ngunit may bunganga sa dibdib na laging nakanganga. Tumutulo mula rito ang itim na laway at alingasaw ng patay. "Eli," sabi ni Apo, "kung tunay kang anak ng liwanag, ito na ang pagsubok mo." Tumindig si Eli, dama sa buong katawan ng bigat ng presensyang dumating. Ang nilalang sa kanilang harapan ay hindi ordinaryong halimaw. Ito ang tinatawag sa lumang kasulatan ni Apo Makarukay na tagabantay ng sumpa. Isang engkantong nawasak ang dangal, sinumpa ng sinaunang diwata at ngayoy ginawang tagapagtanggol ng dilim. "Hindi sapat ang tapang sa kanya, Eli," babalaan ni Apo Makarukay habang inaalalayan si Lyra na nanginginig. "Kailangan mong gamitin ang liwanag ng loob, ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng engkantong gumamot." Huminga ng malalim si Eli. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nararamdaman niya ang bawat pagkilos sa paligid. Ang hangin, ang mga alon ng enerhiya mula sa lupa, ang kabog ng nilalang na parang tambol sa kanyang pandinig. Hinawakan niya ang kanyang tungkod at sa isang iglap, ito'y lumiwanag, parang pinatibay ng liwanag mula sa kanyang palad. "Lumapit ka, halimaw ng kadiliman," bulong niya. Sumugod ang nilalang. Ang bawat hakbang ay nagbubuga ng bulok na usok.
Ngunit sinalubong ito ni Eli ng 2 kamay na may tanda, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang isang bugso ng puting apoy. Hindi mainit, kundi mapanatag, malamig at malinaw. Tinamaan nito ang katawan ng halimaw, ngunit sa halip na mamatay, ang nilalang ay napahinto. Mula sa bibig sa kanyang dibdib, nagsalita ito sa boses ng 100 nilalang, sabay-sabay. Ikaw ang tagapagdala ng liwanag, ngunit hindi mo ako matatalo hanggat may buhay sa katawan ng sinumpa mong kapatid. Napalingon si Eli. Si Lyra, sa kabila ng kanyang mahina at pagal na katawan, ay unti-unting tumatayo, ngunit ang kanyang mga mata ay kulay itim, at mula sa kanyang likod ay lumalabas ang mga ugat na parang ahas. Sinimulang gumapang ang mga ito sa paligid. "Lyra!" sigaw ni Eli. "Labanan mo. Ako ito, ang kuya mo." Ngunit hindi na siya naririnig ng kapatid. Nagsimula na ang pagkuha ng loob ng nilalang, ang proseso ng ganap na pag-angkin ng kaluluwa. Wala nang ibang paraan. Kailangan niyang gamutin si Lyra bago tuluyang masakop ng dilim. Lumuhod si Eli sa harapan ng kapatid. Hawak ang magkabilang pisngi nito. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, pumasok siya sa loob ng kamalayan ni Lyra. Nakita niya ang isang malawak na espasyo, puno ng dilim. Sa gitna nito, isang batang babae, si Lyra, nakaupo at umiiyak. Paligid niya ay pader ng usok, umiikot, bumubulong. Wala ka ng silbi, inabandona ka. Mas mabuti nang mawala ka. Tumayo si Eli sa tabi ng batang Lyra at niyakap ito. "Hindi kita iniwan, Lyra. Nilabanan kita dahil mahal kita. Hindi ko hahayaang sakupin ka ng dilim." Sa pagkakayakap niya, lumiwanag ang katawan ni Eli sa loob ng diwa ni Lyra. Unti-unting napunit ang usok at ang dilim ay napalitan ng sinag ng araw. Sa pagbalik ng kanyang ulirat, si Lyra ay napasigaw at mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang karayom na itim, ang ugat ng kulam. Nahulog ito sa lupa at nagliyab. Ang tagabantay ng sumpa ay biglang napasigaw. "Hindi mo dapat nagawa ito. Hindi pa tapos ang pagbabalik ng kadiliman." Ngunit huli na. Sa muling pagtaas ng palad ni Eli, isinilid niya ang natitirang lakas sa isang bugso ng liwanag. Tumama ito sa katawan ng halimaw at sa isang malakas na pagsabog ng liwanag, naglaho ang nilalang, kasabay ng pagsigaw nito ng pagkatalo. Pagkatapos ng laban, tahimik ang buong gubat. Wala na ang dilim, at ang hangin ay nagsimulang amuyin muli ang damo at puno. "Anong nangyari sa akin?" tanong ni Lyra habang lumuluha. "Wala na ang sumpa, kapatid," sagot ni Eli. "Ikaw ay malaya na." Napahawak si Apo Makarukay sa balikat ni Eli. "Ngayon mo na ipakita ang tunay mong lakas, hindi lang ang liwanag ng engkanto, kundi ang liwanag ng puso." At sa ilalim ng liwanag ng araw na muling sumilip sa gubat ng Sanghaya, isang bagong landas ang bubuksan para kay Eli. Ang pagiging manggagamot na gagamit ng kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang mga sinaktan ng kulam, ng inggit at ng kasamaan. Hindi pa man lubos na nakakaalpas mula sa bangungot ng sinapit sa gubat ng Sanghaya, muling hinarap ni Eli ang panibagong hamon, ang pagtanggap sa kanyang bagong papel bilang isang manggagamot ng mga sumpa, isang tungkuling hindi lamang nangangailangan ng kapangyarihan, kundi higit sa lahat, malasakit at kababaang loob. Sa tulong ni Apo Makarukay, naglatag sila ng munting tahanang klinika sa gilid ng kanilang kubo. Simple lamang ito. May banig para sa mga pasyente, ilang bote ng mga halamang gamot at mga batong ginamit ni Eli bilang daluyan ng enerhiya. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang mga kamay, na ngayon ay pinabanal ng engkantong liwanag.
Unang dumating si Aling Diday, isang matandang babae mula sa kabilang baryo, bitbit ng anak na si Enrico. Nang makapasok sila, ang amoy ng dugo't usok ay agad naramdaman ni Elay, palatandaan ng matinding kulam na kumakain sa laman ng babae. 5 ang mangkukulam sa kanya, bulong ni Apo Makarukay. Isa lang ang sapat para patayin ang kahit anong matanda. Pero siya, binuhay pa ng sama para paglaruan. Lumuhod si Elay sa tabi ni Aling Diday. Halos wala ng malay ang matanda, nangingitim ang mga kuko at ang kanyang mga mata ay puti na lamang. Ngunit nang hawakan ni Elay ang kanyang pulso, napangiwi siya, isang malamig na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Agad niyang nakita sa kanyang panloob na paningin ang itsura ng mga kulam na nakaangkla sa katawan nito. 5 maliit na itim na batang walang muka, kumakapit sa binti, tiyan, dibdib, leeg at noo ng babae. Tumindig si Elay at huminga ng malalim. Kailangan kong alisin silang lahat, sabay-sabay. Baka mapahamak ka, babala ni Apo Makarukay. Kung sabay mong huhugutin, maaaring magsanib ang kanilang enerhiya at isumpa ka rin. Ngunit ngumiti si Elay. Mas delikado kung hayaan ko pa silang manatili sa katawan niya. Muling lumuhod si Elay at ipinatong ang kanyang mga palad sa ulo at tiyan ng babae. Pumikit siya at mula sa kanyang dibdib ay sumiklab ang bughaw na liwanag. Sa kanyang panloob na pandama, inabot niya ang bawat itim na nilalang. Isa-isa niyang nilapitan at kinulong sa liwanag. Nagsimulang magsalita ang kanyang bibig sa wikang hindi niya alam kung paano natutunan. Tila wikang lumang-luma mula pa sa panahon ng mga engkantong hari. Sa liwanag ng kagamutan, sinasaway ko ang kadiliman. Sa ngalan ng liwanag ng engkanto, lumayas kayong isinumpa. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa katawan ni Aling Diday. 1, 2, 3. Naglabasa ng mga anino mula sa kanyang katawan, nagtangkang umatake kay Elay, ngunit sinalubong sila ng panangga ng liwanag mula sa kanyang mga mata. Ang huli, ang nilalang na nasa noo ay lumaban. Isinubo nito ang sarili sa bibig ni Elay. Nahulog si Elay. Napaluhod. Elay! Sigaw ni Lira, na ngayoy katulong na rin sa panggagamot sa tabi ni Apo Makarukay. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang imahe ng engkantong gumamot, nakatayo sa gitna ng liwanag. Ito ang simula ng tunay mong pakikibaka. Hindi lahat ng sakit ay galing sa kulam. Ang iba galing sa sama ng loob, sa inggit, sa galit. Iyan ang pinakamahirap gamutin, ang sakit ng kaluluwa. Nagising si Elay makalipas ang ilang minuto. Napansin niyang humupa na ang pag-iyak ni Aling Diday. Gising na ito. Malinaw na ang mga mata at pilit na ngumingiti. Ang gaan ng pakiramdam ko, hiho. Mahinang bulong ng matanda. Niyakap siya ni Enrico, hindi makapaniwala. 2 taon siyang ganito. Akala ko wala ng pag-asa. Ngumiti si Elay. Sa kanyang puso, dama niya ang kapangyarihang iyon. Mas malakas na, mas buo, mas malinaw. Ngunit alam din niyang mas mabibigat na pasyente ang darating. Mas mapanlinlang na mga sumpa at marahil. Mas malalalim na lihim na nag-uugat sa pinagmulan ng kanyang pagkabulag. Sa mga sumunod na araw, dagsa ang mga pasyente mula sa iba't ibang lugar. Isang batang di makapagsalita dahil kinain ng duwende ang dila nito. Isang babae na nagising isang umaga at may balat ng ahas sa likod. Isang matandang lalaki na laging inaaswang sa panaginip. Lahat sila, isa-isang ginamot ni Elay. Ngunit sa gitna ng pag-asenso ng kanyang kakayahan, isang balita ang dumating. Isang nilalang ang nagpapanggap na manggagamot sa kabilang bundok. Ngunit sa halip na pagalingin ang mga may sakit, kinukuha nito ang kaluluwa ng pasyente bilang kabayaran. At ang mas nakakagimbal, binanggit ng isang nakaligtas. May mata siyang puti, katulad ng iyo.
Nabalot ng tahimik na pangamba ang puso ni Eli matapos marinig ang balita mula sa isang binatang galing sa kabundukan ng barangay. Kalipayan. Isinalaysay nito kung paano di umano'y may isang bulag na manggagamot sa kabilang pook na hindi nagtuturo ng kagalingan, kundi kapahamakan. Ayaw na naming bumalik pa roon, wika ng binata habang bitbit ang kanyang inang nawalan ng ulirat. Ang isa naming kapatid ay di na muling nagising matapos ipatong ng manggagamot ang mga palad niya sa noo nito. Sa halip na gumaling, nawala ang kaluluwa ng kapatid ko. Nagsalita siya ng wikang hindi namin maintindihan bago siya tuluyang nanlata at naging parang bangkay. Napatingin si Eli kay Apo Makarukay na ngayoy may bahid ng lungkot at galit sa mukha. May gumagaya sa iyo, bulong ni Lira. Ngunit hindi para tumulong, kundi para mangwasak. Hindi na sila nagatubili. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, lumarga na si Eli kasama si Lira at Apo Makarukay. Matagal ang paglalakad, madamo ang daan at malamig ang hangin sa gubat. Sa pagdaan nila sa mga punong balete, napapansin ni Eli ang kakaibang kilos ng paligid. Tila may mga matang nakasilip mula sa lilim, may mga hikbi ng mga bata, at may panakanakang ihip ng hangin na may dalang bulong. Walang sino mang manggagamot ang dapat kumuha ng kaluluwa, bulong ni Apo Makarukay habang hawak ang kanyang baston. Ang kaluluwa ay hindi gamot, kundi buhay mismo. Pagdating nila sa isang masukal na bahagi ng gubat, nadaanan nila ang isang matandang babae na parang baliw na kumakain ng damo. May sakit po ba kayo? Tanong ni Eli. Ngunit ang matanda ay biglang lumingon at ngumisi. Kitang-kita ni Eli ang mapuputing mata nito. Walang balintataw, ngunit hindi bulag. Ang hilom ay hindi para sa lahat, batang sagrado, wika ng matanda sa isang tinig na matigas at malamig. Hindi mo ba alam na ang kaluluwa ay may lasa, lalo na kung ang katawan ay puno ng sakit? Naglatag ng proteksyon si Lira gamit ang mga dahon ng tawa-tawa, samantalang si Apo Makarukay ay naghaplos sa lupa at mula rito'y sumibol ang isang sagradong bilog ng anting-anting upang ikulong ang matanda. Napasigaw ang nilalang, "Hindi ako ang tunay na manggagamot. Siya'y paparating na sa ilalim ng buwan, sa silong ng puno ng ilang-ilang. Doon niya kinukuha ang liwanag ng mga kaluluwa." Pagdating ng gabi, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa narating nila ang isang tagong bahagi ng kagubatan. Nandun nga ang punong ilang-ilang, malaking malaki, at ang mga sanga nito ay parang braso ng bangkay na nakabitin. Sa ilalim nito ay may isang altar na yari sa mga ugat, may kandilang itim, at may mga sisidlang puno ng putik at mga papel na may pangalan. Sa gitna nito ay isang nilalang na nakasuot ng puting balabal, nakapiring at nagsasalita ng salitang parang engkanto ngunit baligtad, marahas at puno ng pagkapuot. "Tumigil ka na," mariing sambit ni Eli habang lumalapit. "Hindi mo kailanman maaagaw ang liwanag mula sa mga may sakit upang gawin mong pagkain." Tumawa ang nilalang at inalis ang piring. Puti rin ang kanyang mga mata. Ngunit kapansin-pansin na sa kanyang mga balintataw ay may gumagalaw na anino. "Ako ang tunay mong refleksyon, Eli. Kapag pinili mong abusuhin ang kapangyarihang ibinigay sa iyo, ako ang magiging anyo mo sa hinaharap. Hindi ka pa ba nagtataka kung bakit may kapangyarihan kang higit pa sa isang engkanto? Dahil kalahati mo ay nilimot ng iyong alaala." Napaurong si Eli habang naglalaban ng liwanag sa kanyang dibdib at ang takot sa kanyang puso. Ngunit saglit lang, tumindig siya, itinaas ang kanyang dalawang palad at mula roon ay umagos ang bughaw at gintong liwanag. "Hindi ako nilikha para kumuha ng buhay. Ako'y ipinanganak upang magbalik nito." Mabilis na nagbanggaan ang dalawang enerhiya, ang madilim na apoy ng nilalang at ang liwanag ng kagamutan mula kay Eli. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong gubat.
Ang puno ng ilang-ilang ay umalog. Ang mga sanga nito'y nalagas at ang altar ay nasunog ng sarili nitong apoy. Sa huli, ang nilalang ay bumagsak sa lupa, kumikislot pa at nagsalita. Babalik ako kapag pinili mong magalit, kapag ginamit mo ang sakit para makaganti. Unti-unting naglaho ito sa usok. Tahimik ang gabi matapos ang labanan. Napaupo si Eli sa gilid ng nasirang altar. Naramdaman niyang may bumabalot na bagong sigla sa kanyang katawan. Tila isang antas na naman ng kapangyarihan ang kanyang narating. Ngunit higit pa riyan, nabuksan ang bahagi ng kanyang alaala. Isang batang nakasilong sa punso. Umiiyak. Habang may dalawang nilalang na nag-aaway. Isang engkantong may puting pakpak at isang nilalang na animoy usok at dilim. Ngayon niya lang natanong sa sarili, sino nga ba talaga ako at bakit ibinigay sa akin ang kapangyarihang ito? Kinabukasan, isang malamig na hamog ang bumalot sa kagubatan. Tahimik ang paligid, tila pinipigilan ng kalikasan ng sariling hininga. Si Eli, si Lyra at si Apo Makarukay ay pansamantalang nagpahinga sa isang kuweba sa paanan ng bundok. Bagamat nanalo sila sa laban kagabi, damang-dama ni Eli ang tila pagkakalagot ng isang sinulid ng kapalaran na parang may mas malalim pa siyang dapat tuklasin. Habang si Lyra ay nagpapahinga at si Apo Makarukay ay nagdarasal gamit ang mga halamang itinanim niya sa paso ng anting-anting, si Eli ay tahimik na nakaupo sa isang bato. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang imaheng nakita niya kagabi. Ang batang umiiyak sa ilalim ng punso, ang engkantong may puting pakpak, at ang nilalang na ulap ng kadiliman. Batang may kapangyarihan, ngunit isinumpa rin. Mahinang sambit niya sa sarili. Ako ba talaga yon? Maya-maya pa'y narinig niya ang pamilyar na tunog, ang mahinang alingaw-ngaw ng mga kampanilyang pilak. Tanda ng presensya ng engkantong dati nagpagaling sa kanya. Sa isang iglap, lumitaw ang engkantong si Luminaya sa bukana ng kuweba. Eli, wika nito sa mahinahong tinig, panahon na upang malaman mo ang buong katotohanan. Dinala siya ni Luminaya sa gilid ng isang ilog sa gitna ng gubat. Doon, sa ibabaw ng tubig, ipinakita nito ang alaala ng nakaraan. Makikita ang isang dalagang sanggol na ipinanganak na bulag, isinilang sa isang ina na may lahing engkanto at isang amang tao na may malakas na anting-anting. Ngunit dahil sa inggit at galit ng isang makalumang angkan ng mangkukulam, isinumpa ang bata at ang kanyang kapanganakan ay sinalubong ng itim na ulap at pagyanig. Hindi mo lamang basta taglay ang kapangyarihan ng isang manggagamot. Paliwanag ni Luminaya. Ikaw ay isinilang upang balansehin ang dalawang mundo, ang mundo ng liwanag at ang mundo ng dilim. Kaya ka ipinanganak na bulag, upang hindi ka madaya ng panlabas na anyo ng tao at ng nilalang, upang makita mo ang tunay nilang loob. Natahimik si Eli. Ngayon niya naintindihan kung bakit kahit na gumaling ang kanyang mga mata, tila nakakakita pa rin siya ng mga bagay na hindi abot ng pangkaraniwang paningin. Kaya pala kaya niyang tukuyin ang sakit ng isang tao kahit wala pa itong sinasabi. Kaya pala ramdam niya ang pighati sa puso ng mga nilalang na nilapitan niya. Ngunit hindi pa tapos ang revelasyon. May isang bahagi ng iyong kapangyarihan, dagdag ni Luminaya, na hindi mo pa rin nagigising. At ito ay may kaugnayan sa kakayahang muling ibalik ang isang kaluluwang kinuha ng kasamaan. Pagbalik nila sa kuweba, natagpuan nilang gulo ang paligid. Si Lyra ay duguan ng braso, habang si Apo Makarukay ay mukhang pinilit na lumaban. Sa isang sulok ng kuweba, nakatali ang isang batang lalaking nanginginig at walang malay. Ito ang isa sa mga nawalan ng kaluluwa, wika ni Lyra. Nakita namin siyang binubuhat ng isang nilalang sa anyong pusa, palayo sa sapa. Inagaw namin pabalik. Lumapit si Eli sa bata.
Wala itong malay, malamig ang balat, at ang mga mata ay dilat ngunit wala ni anino ng buhay. "Panahon na!" bulong ni Eli habang inilalapat ang kanyang mga palad sa dibdib ng bata. "Ipapakita ko sa inyo ang regalong itinatago sa aking pagkabulag." Pumikit si Eli at binuksan ang kanyang panloob na paningin. Sa dilim, nakita niya ang kaluluwang natatakot. Nakakulong sa loob ng isang itim na sisidlan, lumulutang sa gitna ng kawalan. Palapit siya rito, at sa kanyang palad ay lumitaw ang hugis ng isang bilog na may 3 sinag, simbolo ng paghilom, pag-ibig at pagbabalik. "Hindi mo kailangan matakot," aniya sa kaluluwa. "Narito ako upang ibalik ka." Dahan-dahan niyang hinaplos ang sisidlan gamit ang kanyang espiritual na enerhiya, at mula roon ay bumalot ang liwanag na ginto. Umalingaw-ngaw ang mga tinig, tila panalangin ng libu-libong nilalang na nanalangin ng kagalingan. At sa isang iglap, ang kaluluwa ay bumalik sa katawan ng bata. Bumuntong hininga ito, dumilat, umiyak. "Nanay ko," mahinang sambit nito. "Nasaan si nanay?" Tahimik ang gabi. Ngunit sa kalaliman ng kagubatan, may isang nilalang na nagmamasid mula sa kadiliman. Isang aninong may labing itim, mga matang pula, at hiningang naglalaman ng panaghoy ng mga nawalan ng buhay. "Batang manggagamot," bulong nito. "Kapag ikaw ay naging ganap, ikaw rin ang aking magiging katapusan." Ang huling yugto ng gabi ay tila mas malamig, mas mabigat ang hangin, at ang mga aninong gumagalaw sa paligid ay may daladalang mas matinding banta. Alam ni Eli, ni Lyra, at ni Apo Makarukay na ito na ang simula ng huling paglalaban. Hindi lamang nila ililigtas ang mga inosenteng nilalang, kundi ipagtatanggol rin ang kapalaran ng balanse sa pagitan ng mundo ng liwanag at ng dilim. Mula sa kagubatan ay lumitaw ang nilalang na matagal nang binabanggit sa panaginip ni Eli. Isang nilalang na may mahahabang kuko, balat na parang abo, at mga matang tila apoy ng impyerno. Siya si Ginoong Abidukal, ang pinakamatandang nilalang ng dilim, isang aswang na naging mangkukulam at sinumpang tagapagsalita ng mga kaluluwang hindi matahimik. "Matagal kitang hinintay, Eli," ani Abidukal, habang nilalapitan siya. "Ikaw ang tanging natitirang tagapagmana ng kapangyarihang engkantado at lihim na manggagamot. Ang dugo mo ang susi upang ako'y maging ganap na immortal." Tumayo si Eli. Hawak ang baston ni Apo Makarukay na ngayon ay umaapoy sa bughaw na liwanag. "Hindi mo kailanman makukuha ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kasamaan," matatag niyang sambit. "Ang galing ng manggagamot ay ibinibigay upang magpagaling, hindi upang pumatay." Ngunit ngumisi si Abidukal at itinaas ang kanyang kamay. Sa kanyang utos, lumabas ang mga nilalang ng dilim, mga aswang, mangkukulam, at mga aninong hindi matawag sa pangalan. Ngunit sa kabila nito, isang napakalakas na sigaw ang sumalubong mula sa paligid. Lumitaw ang mga engkanto mula sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. May mga diwata, duwende, at mga nilalang ng kalikasan na tagapagtanggol ng balanse. Sa kanilang gitna, si Luminaya ang nanguna. "Eli, dalhin mo siya sa puso ng kagubatan," sigaw ni Luminaya. "Doon mo siya matatalo, sa lugar kung saan isinilang ang liwanag sa iyong pagkabulag." Tumakbo si Eli. Hinila si Abidukal sa gitna ng kagubatan, sa mismong punso kung saan siya unang nakatagpo ng engkanto at nagising ang kanyang paningin. Doon, nagsimula ang tunay na labanan. Nagbago ang anyo ni Abidukal. Lumaki, nagkaroon ng pakpak na parang paniki, at ang kanyang tinig ay naging parang libu-libong sigaw ng pighati. Hinampas niya si Eli gamit ang itim na aninong espada. Ngunit sinalag ito ni Eli gamit ang liwanag ng kanyang palad. Nag-aalab ang hugis ng 3 sinag.
Walang sino man ang mas makapangyarihan sa habag, sigaw ni Eli. Tinawag niya ang liwanag ng mga naunang manggagamot, ang espiritu ni Apo Isagani, ni Inang Gadi, at maging ng mga nawalan ng buhay sa kamay ni Abidukal. Mula sa kalangitan, bumaba ang liwanag at pumasok sa katawan ni Eli. Umangat ang kanyang katawan sa ere, at ang kanyang tinig ay tila ipinapasa ng libu-libong espiritu. Sa ngalan ng buhay, liwanag at kagalingan, winawakasan ko ang iyong kadiliman. Napasigaw si Abidukal at unti-unting natupok ng bughaw na apoy ang kanyang katawan. Ang kanyang mga anino ay sumingit sa lupa at naglaho, at ang mga natirang nilalang ng dilim ay nagtakbuhan sa takot. Matapos ang digmaan, nanumbalik ang sigla sa paligid. Nagsimula nang umusbong ang mga halamang tuyo. Ang ilog ay muling dumaloy ng malinaw. Ang mga taong dating nawalan ng kaluluwa ay gumaling, at ang kagubatan ay muling naging tahanan ng mga mabubuting nilalang. Si Eli ay tinanghal na tagapangalaga ng balanse, hindi lamang manggagamot ng katawan, kundi manggagamot ng kaluluwa at ng mundo. Si Lira ay nagpatuloy sa pagiging alalay at tagapagturo sa mga batang may kakayahan. Si Apo Makarukay, bagamat matanda na, ay nanatiling gabay. Isang araw, sa gitna ng kagubatan, may isang batang babaeng umiiyak. Nilapitan siya ni Eli. "Bakit ka umiiyak?" tanong niya. "Hindi ko makita ang aking nanay. Nawala siya sa dilim," sagot ng bata. Ngumiti si Eli. "Sige, sumama ka sa akin. Marami pa tayong dapat gamutin." At habang naglalakad sila papalayo sa punso, isang banayad na liwanag ang sumunod sa kanilang yapak. Simbolo na ang liwanag ay hindi kailanman mawawala hanggat may nagmamalasakit na kagaya ni Eli. Wakas,